mahal natin ang sarili, mahal natin ang bawat isa. Okay, salamat ulit. Salamat po. Okay, magandang gabi sa lahat. Ako ay taga Mindanao. 4 na araw na po ako dito. Kanina habang ako sumasakay sa isang grab, yung driver mismo, hindi siya kumbinsido kung ano yung ginagawa natin sa EDSA. Ang sabi niya, pupunta at dadamayan tayo niya kapag nasagot ni VP Sara ang confidential funds. Normal, sa isang tao, isang driver, at dito sa National Capital Region, ang alam na niyang panoorin ang mainstream media na walang ibang sinasabi. Ang lahat ng mga bidyong kinuha ay ini-splice o pinutol-putol at ang pinapalabas lamang yung masama para sa administrasyon. Katulad kanina, yung vlogger na pumunta rito, nasa langit ang kanyang kamera. Hindi mo makikita pero ang sinasabi niya, negative na opinion sa ginagawa natin. Ngayon, sinagot ko yung driver kanina kung bakit daw hindi sumagot si VP Sara sa issue ng confidential fund. Unang-una, ang confidential fund issue, yan ang nagpakulong kay Atty. Lopez. Bakit kamo? Dahil daw si Atty. Lopez ay nagpadala ng sulat sa COA na huwag ibigay ang dokumento doon sa House of Representatives. Siya po ay tama. Bakit po? Nagsubmit po ang Office of Vice President doon po sa COA ng mga dokumento para i-validate. Kumbaga, i-audit pa nila kung tama yung dokumento, mga resibo, acknowledgement, at saka certification kung tama ang paggasta. Meaning to say, nasa kustodiya pa po ng COA. Binigyan ng 6 months ang ganong pagbabalidate. Pero gusto nang kunin ng House of Representatives. Hindi pa na-validate. Ano bang role ng Congress? Aid legislation. Ang COA, audit of liquidation. So now, bakit mauna silang mag-audit? Isang komisyon po na binigyan po ng gobyerno ang COA na siya ang mag-audit ng lahat ng ginastos ng ahensya dito sa Pilipinas. Ngayon, sabi ni Castro, bakit niya kinontempt? Dahil daw ay Atty. Lopez ay nag-interfere sa kanilang ginagawang pag-iimbestiga. Ngayon, tama ang ginawa ni Zulaika Lopez. Bakit? Hindi dapat ibigay ng COA dahil ang COA din ay kakonsaba ng gobyernong ito. Dapat ay hindi niya ibinigay. Ngayon, isa pang convicted criminal na si Franz Castro ang nagpa-contempt sa isang abogado na walang ginawang krimen. Gago ang Kongreso po natin. Hindi na po sila naawa. Mula pa nung Enero nang sinabi ni Presidente Duterte na ang ating Pangulo ay isa pong drug addict. Anong buwan na ngayon? December na. Noong nakarang linggo, sinabi ulit ni Presidente Duterte na may presidente tayong drug addict. Ngayon, anong ginawa ng kasundaluhan, kapulisan? Isang drug addict na presidente, binabantayan. Tapos yung mga drug addict sa kalye, hinuhuli. That is unfair treatment of this government. Ang daming mga ginawang ebidensya, pati si GM Morales sa PDEA Lake, nagpalabas, may mga dokumentong nakuha
BGM Morales na ang formula para tayo dumami, atin po yung sundin. Kasi ang kailangan ngayon ay warm bodies. Warm or physical bodies na nandito sa EDSA. Para tayo po ay mabigyan po ng hustisya yung ating ipinaglalaban. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Tayo po ay go ng go lang. Ito po ay nag-uumpisa pa. Hanggang tayo ay dumami sa EDSA dahil hindi po lalabas o tutulong sa atin ang mga militar kung ganito lang tayo karami. Kaya, ito ang masasabi namin, kami taga Mindanao. Hindi po kami bayad. Pumunta kami rito. Nagbayad kami ng plane ticket namin. Yun! Andito kami sa EDSA. Kayo nasa NCR. Bakit wala kayo dito na hindi kayo sasakay ng eroplano? Andito lang kayo. Isang sakay lang ng jeep. Isang sakay lang ng taxi. Isang sakay lang ng motor. Ayaw nyo pang pumunta rito. Napakalapit. Kanina nagsasalita yung isang IPs. Hindi kayo naawa, galing pa yon sa malayong lugar sa Mindanao. Pumunta rito, walang matulugan. Pero nandito siya dahil gusto niya pagbabago sa bayan natin. Tayo ay may concern dahil ang ninanakaw ay taong pirang bayan na taxes na binabayad natin. Ikaw, ako, may responsibilidad kung hindi mabago ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po. For your redemption has arrived. His kingdom has come. There's nothing to fear. This is the day the hours of the Lord. But the kingdom is always